irigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pampatay sa mga irigasyon. Kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatad na kita po ng mura or I don't know. Hindi nyo ginawa yung mga narapat, hindi nyo kung hindi ka nakipag-usap sa mga taga-LGU. Kaya nga naumpisan yung construction, hindi nyo lang tinapos. Now, hindi nyo tinapos, sabi niya, hindi natapos dahil issue doon sa mga pumapalag. At sabi ni General Bisaya, ang pumapalag ay yung mga landowners kasi may issue sa right of way. Bakit nyo kailangan kausapin si Mayor? What I'm trying to tell you is, go directly to the owners ng lupa. Ngayon, kung kailangan nyo si Mayor, siguro dahil isang political figure or considered as father figure sa lugar na yon, pwede siguro himas-himasin yung landowner. Is that what you're trying to tell me? Your Honor, hindi kasi yung landowner ang issue po dito. Ang issue po natin dito, nagkahanap po tayo ng amenable ang community at ng amenable yung community na lilipatan. Eh siyempre, kabisado po ng mga local So ibig sabihin, abandonahin mo na yung Balog-Balog Phase 2, No. lilipat ka. Hindi kasi pinag-usapan natin last time, wait a minute sir. Pinag-usapan natin last time, sabi mo, yung abandonadong Phase 2, tatapusin yon by 2027. You said that. Pwede natin i-replay ulit yung pinag-usapan dito, recorded yun. Tatapusin, basta't magbuhos ulit ng ilang bilyong piso. Matatapos by 2027. Sabi ko nga, good, right? So ngayon, sabi mo, kakausapin mo yung mga taga-LGU para mapagpatuloy yung proyekto na naabandona. Yun sinabi nyo eh. Yes, sir. Ang issue kasi dito, sir, ay yung lilipatan po ng mga community. Kasi hindi ko sila nagkakasundo sa lilipatan. Kaya Siguro, po kami nagpapatuloy. Administrator, dapat with the permission of Senator Tulfo, kasama rin yung mga NCIP sa mga ganitong usapan. Oo. Sinasama ba kayo? Sir, actually, it was us who coordinated. Sinasama him ba last- kayo sa mga ganitong usapan? We have a joint management team, Your Honor, actually, which... Usapan, Yes. yung preliminary. Kasama kayo? Wala po, sir, wala po. Hindi kayo kasama. So, pag tapos na, yung management na yung overseeing, doon kayo kasama. Pero sa simula, dito kayo mga tribo, dito, sacred graveyard, dito, hindi pwede rito, hindi kayo kasali doon. Kasama kami naman po doon sa insofar sa mga IPs po nakatutubo. But sa mga usapan po sa mga LGU or whatsoever, hindi po kami kasama, Your Honor. Ayun. Siguro sa LGU administrator, isama rin sila. Kasi under din ng mayor yung mga katutubo. Di ba? So, Senator Tulfo, Pero ang ibig sabihin, Mr. Chair, sana bago inumpisan yung project, hindi yung, nung inumpisan yung project, ginagawa na, and then saka sila may pag-usap. Before, kaya nga may tinatawag na feasibility study, Mr. Chair. Lahat dapat pinaplansya na. Before the implementation of project, planchado na lahat. Kausapin ng LGU, kausapin yung mga taga-NCIP, kausapin kung sino pwedeng kausapin. Pati yung mga ipis, langgam, daga, kausapin. Lahat mag-agree. Diba? Hindi yung in the middle of the project, biglang abandonahin kasi meron pa pala hindi mga nakausap. O, nagka-problema. Diba? Yun po ibig sabihin. So, ibig sabihin, poor planning because walang feasibility study. In fact, may mga projects sila, Mr. Chair, and again, I need a list of those projects, na naglagay sila ng irrigation doon sa lugar na yon, construction ng irrigation, walang patubig, malayong-malayo, imposibleng magiging viable for an irrigation. May mga example po ako rito. Itong Butuan City, Agusan del Norte, Basag CIS OB 2018 as DMO. Okay. 5,468,000. See? Nag-construct ng irrigation project
ng walang pagkukunang source ng tubig. Anong year po yan, Senator Tulfo? 2019 po. 19. 2019. Can you confirm that? Sa Butuan? Who can confirm this? Anong tawag po? Is this an unfinished project? Ito po ay gawa mismo ng NIA, Inspection and Assessment of NIA Projects in Region 13 conducted on May 5 to 11, 2019. So ito po ay report galing po mismo sa NIA. Hindi po galing ito sa Senate. Gumawa kayo nitong proyekto sa Butuan City na nagkakalaga ng 5.4 billion na irrigation project pero walang pagkukunang tubig. Walang source ng tubig na pwedeng magpaandar sa irrigation project na ito. Can you confirm that? Sa Butuan, walang tubig? Sir, 2019, can we please... Who can confirm that? I-check po namin, sir. Kasi 29. They will check. Kasi sa akin, Senator Tulfo, they gave me a list of unfinished projects. Hindi ko na rin maintindihan kasi hindi naman na-specify dito. In 2016, 7 years unfinished, isa 5 years unfinished hanggang 2023. 2022, 200 unfinished. 2023, 433 unfinished. So siguro kailangan matanong ko po, bakit ho marami tayong unfinished? Kulang sa pondo o hindi talaga kayang tapusin o mali yung napiling lugar? Well, sir, siguro para may mas klaro po yung pwede po ba, sir, na Kasi i-present? this came from your affidavit, Administrator Guillen. Nakalagay dito yung mga unfinished projects. So sa affidavit mo to, ito yung sinumpang salaysay mo. Gusto ko lang i-clarify at saka natumbok mo rito yung marami kayong natalo. Natalo po, Senator Tulfo, ang NIA sa kaso. Natalo, marami. Ito, Green Asia Construction Development Corporation. Natalo kayo may award ng Green Asia ng 205 million. Pinagbabayad kayo. So ibig sabihin, again, one more time, Mr. Chair, Yes. yung feasibility study nag-fail. Most probably, natalo sa kaso eh. Sa legal yung So, pinagbayad pa ang NIA? Nagbabayad ba ang NIA pag natalo sa kaso? Naiba ko ng konti, Senator Tulfo. Kasi napunta tayo sa legal. Pag natalo kayo sa kaso, bayad ba kayo? Oh, go ahead, Attorney. Attorney Ibanez. Mr. Chair, regarding po sa case ng Green Asia Construction, hindi pa po tapos, wala pang finality yung decision. In fact, nakapending po siya sa Court of Appeals. Pero may lumabas na desisyon na pinagbabayad ang NIA. Sa SIAC, Sa SIAC, sir, opo. 205 million pesos. Yes, sir. Kaya nga po, dahil Nag-appeal hindi... kayo? Yes, sir. So Umapil pag tayo. ganitong pinagbabayad kayo, saan kinukuha yung pambayad? Ay, magfa-file po yung claimant sa COA, sir, kasi yun po yung tamang proseso. Pero sa ngayon po, Pera wala din pa ng po... gobyerno yun, pera din ng bayan yun. Hindi pa po kami nagbabayad ng ganyang kalaki, sir. Kaya nga Oo ito po ang halimbawa, position... kahit piso, pag natalo ang NIA, saan manggagaling yung pambayad? Sa gobyerno din, di ba? Pera din ng tao bayan. Yes, Mr. Chair. So nakita natin dito, Senator Tulfo, pag nagkamali ang NIA ng trabaho, hindi na kinabang ang taong bayan, natalo pa sa kaso, bayad pa uli ang gobyerno. Kaya nga po yun ang posisyon natin dito, sir. Hindi tayo dapat magbayad, kaya inaapila po natin. Ilang beses na kayo natalo, ang dami itong nakalagay. Ito galing sa affidavit ni Administrator Guillen. Natalo kayo sa isang civil case, EML Construction and Tian Yuan Construction. Natalo rin kayo dito sa Premium Megastructures. Nag-file na motion for reconsideration. Natalo rin kayo sa Mac Builders. Motion for reconsideration. At baka meron pang iba na hindi ko hawak. So, nakikita natin, Senator Tulfo, pag natalo ang NIA, magbabayad pa ho ang gobyerno. Nalugi na nga tayo, 2 beses tayo nataga. So, hindi pa tayo Mr. nagbabayad o
Sir, hindi po tayo kailangang pang magbayad kasi hindi pa po tapos. Final. Yes, Pero sir. kung Wala maging pong final nga, resolution. paano yun? Saan kukunin yung pambayad? Yan nga pong posisyon namin, sir, kaya inaakyat namin hanggang sa kataas-taasang hukuman kasi hindi tayo Sakali nga, dapat in magbayad. that worst case scenario, natalo na tayo kataas-taas ang hukuman. Sa tamang- Pinagbayad ang NIA. Sa tamang proseso, sir, magpa-file sa COA, the COA will determine kung paano magbabayad po. O kung natalo rin tayo sa COA, paano na? The office- Magbabayad ang NIA. Mag-appropriate ng funds ang Kongreso pambayad na pwede sanang gamitin sa ibang construction project na makakatulong sa taong bayan. So makikita natin dito saan nagsimula yung kapabayaan. Matanong ko na sana, Mr. Chair. So, hindi ako nakafollow because I was talking to my staff. Ano nangyari? Ba't kayo nagkaroon ng kaso? Anong proyekto yun, Mr. Chair? Itong Green Asia Construction Development Corporation. Ba't kayo nagkakaso sa Green Asia? Ano nangyari, Attorney Ibanez? Ma'am? Saan lugar ito? Sir, Para sa Mr. proyekto? Chair, sorry, I was not the handling counsel at the time. Sino nakakaalam sa legal? Kaso to, siyempre nag-appeal na kayo sa taas. Yes, Hawak sir, mo na rin it's- yun. yung Nabasa sa mo yung- appeal, opo sir. Nabasa mo yung mga brief doon kung ano, di ba? Opo. Actually, yung pinadala po naming petition, may nakaligtaan pong i-attach na inadvertently failed to attach a proof of the yung na-receive pong resolution. Kaya nag-rule po ang Anong year po yan at anong project at kailan? Sino pong project engineer dyan? Patawag natin, Mr. Chair. I need to know bakit kayo nagkaroon ng kaso. Anong Senator pinag-usapan? Tulfo, ang pagkakaalam ko rito, I have some notes here. Nung matalo sa kaso, kinasuhan ni Administrator Gillian yung mga abogado? Teka Tama muna. ba yun? Ba- Kinasuhan bakit- niya na yung abogado. Bakit kayo kinasuhan? Hindi Yung sila, pong- kinasuhan niya. Oh, so, Ba't kayo kinasuhan bakit nga? kayo kinasuhan? Oh. Anong reason? Actually, Mr. Chair, it was not Admin Gillian. It was not during the time of Admin Gillian. It was during the time of former... Previous administrator. But just the same, NIA. NIA yun as an institution. So, Ah. tanong ni Senator Tulfo, Kaya nga, itong Green Bakit nga kayo kinasuhan? Actually, Asia, yun saan nga po nagsimula ito? yung premature kasi yun, Mr. Tungkol Chair. saan? Saan ang lugar Ah, ng dam? Saan ang construction? Saan probinsya? Saan bayan? ito po yung sa Kaseknan, Kaseknan, malaki to. CMIP, Kaseknan Multi-Purpose Okay. Irrigation Project, So, Mr. Chair. bakit kinasuhan? Yun nga po, Mr. Chair, yung na-receive po natin yung order na hindi naman natin kasi kontrolado yung nakaupo pong mga commissioners. Okay, paiksin ko na lang, Attorney Ibanez, marami pa tayong cover na issue. Bakit nga po kinasuhan? Ano ang reason bakit kinasuhan yung construction company na yon ang NIA? Kasi, Your Honor, Sa anong kadahilanan? tinerminate po kasi ng NIA yung contract with Green Asia Construction. Usually, that's the reason why Tinerminate. they file. Yes po. Okay. Dahil default po sila sa kanilang obligasyon, we need to terminate. And part of that termination is actually yung they are blacklisted. So, Magiging parte po yun. Tinerminate nyo kasi blacklisted. Pero, Hindi po, Mr. Chair. Tinerminate natin. As a result, they will be They will blacklisted. blacklisted. O, Pero, tapos, in the first instance, nanalo si Green Asia. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi nila. Nanalo sila sa arbitration. Nanalo Senator Tulfo yung Green Asia. not necessarily, Mr. Chair. Hindi, merong pruweba silang nailabas Probable na cause. kinatigan sila. Not necessarily. Natalo ang That's NIA the eh. reason why Sino ang nag-apila? tayo po. Oh, I mean, NIA ang nag-apila. Ibig sabihin, pag nag-apila ka, ikaw yung naghahabol. yes, Mr. Chair, but yung apila mo kasi, most often than not, lalo na kung gobyerno yung natalo, it's not that mali yung ginawa natin, but probably we have failed to attach a document or ganun po. So, Yun na nga ang tinatanong ni Senator but Tulfo. with all due respect, it's not because mali po yung ginawa namin. Probably, kagaya nga po ng sinabi ko, the reason why we are elevating this is
kinulang po yung attachment ng document. It was inadvertently unattached to the petition filed. Kaya ito yung hindi natin, we were not able Attorney, to pero bukod dun sa start. Green Asia, But not because we were wrong. oh, bukod sa Green Asia, marami pa kayong natalo. Itong premium mega structures, 2021, itong Mac Builders versus DIA, natalo rin kayo, 2021. At marami pang iba, itong EML Construction, natalo rin kayo. So, maraming kaso, hindi lang itong Green Asia na natalo ang NIA. Na nakaapila kayo ngayon, motion for reconsideration yung iba. Kung sakasakaling madina yung motion for reconsideration, di talo rin. Bayad uli ang NIA, bayad uli ang gobyerno. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So yung question kanina ni Senator Tulfo, itong Green Asia, natalo tayo, anong year ito? 2021. So the project involves Kaseknan. Location is? Sino in Nueva charge dito? Ecija. Engineer Sulay, Mr. Chair. lumalabas ang pangalan mo rito na ikaw daw involved dito sa Green Asia. Is this correct? Good morning, Mr. Chair and Senator Tolpo. With regards to the termination of contract of Green Asia, ang nangyari po, Mr. Chair, nagkaroon po ng malaking slippage yung contract ng Green Asia in the implementation of the canal lining along the canal of Kasiknan Irrigation Project. So, because ang nangyari po noon, Mr. Chair, mahirap po kasi patigilin yung dalawang activities na ginagawa. Kasi yung kanal na nakakontrata kay Green Asia, at the same time, ginagamit rin po ng ating mga magsasaka sa kanilang patubig para sa operation O&M activities. So, yun po yung naging contention ni Green Asia na wala siyang time to implement the contract because continuous yung water delivery na ginagamit ng ating magsasaka. So yun po yung naging contention ng issue with regards to the termination of the contract of Green Asia. Kaya inilibate niya po sa SIAP yung kanyang appeal. Nanalo siya sa SIA. Doon po nanalo sa SIAP. Ngayon naman, NIA nag-aapila. Yes po. Tama nga rin naman yun, Senator Tulfo. Paano mo magagawa yung isang lugar kung ginagamit? So, sa feasibility study na sinasabi ni Senator Tulfo, hindi ba napag-aralan nyo na bago mo gawin ito, i-stop mo muna, phase by phase, yung ginagamit na magsasaka para makapasok yung construction. Yes po, Mr. Meron Chair. din feasibility study ito. Meron din po at saka ito po ay dati na pong natapos na kanal. Originally po ito ay earth canal, yung mga kanal na yan. Ang naging agreement po before the conduct of the bidding, magkakaroon po ng window ang ating para makagawa po, para maging efficient po yung daloy ng tubig sa ating mga magsasaka. So nag-agree naman po yung ating mga magsasaka na meron pong time na para makapagtrabaho si Green Asia doon sa portion ng kanyang kanal na gagawin. At ang nangyari lang po kasi dahil during that time medyo kailangan po ng ating mga magsasaka yung continuous planting, kaya hindi po nakapagtrabaho si Green Asia. Where in fact, marami na po kaming negotiation na ginawa, yun po ang naging problema ni Green Asia. Ganun po yung istorya po ng yung kontrata ni Green Asia. Just the same, natalo ang NIA sa kaso, ngayon tayo yung naghahabol. And several other cases as well. So ito siguro yung validation ng sinasabi ni Senator Tulfo that there has got to be a viable feasibility study na mag-uusap ito. Titigil muna kayo gumamit nito kasi papasok kami. Walang pagkakaiba doon sa mga DPWH o reblocking o da-divert muna yung traffic. So siguro dito yung pagkukulang nito. Kaya ang dami yung kaso. I don't know about the other cases. Hindi ko na alam itong mga premium mega structures. Pinagbabayad din kayo ng 273 billion. Nag-file kayo ng motion for reconsideration. Itong Mac Builders, ganun din, 730 million ang involved. So, paano yan kung talo tayo ng... Alam nyo, pag nasimulan itong si Green Asia at nanalo ito,
eh gagayahin na yun ng ibang kontraktor. Mr. Chair, Gagayahin na yun ng ibang kontraktor na okay lang tayo magka-slippage. Basta may dahilan tayo, tatalunin natin tong NIA, bayad pa si NIA. Kawawa naman ang taong bayan. Eh, buwis ng taong bayan yun eh. Di ba? Anything to add, Engineer Sulaik? Mr. Chair, with regards to the mega premium, yung binabanggit nyo Ibang kwento naman to. ang kwento naman po niya na, Mr. Chair, na-terminate din po yung kontrata ng yung contractor na yan because hindi rin po maganda yung performance niya, kaya po tinerminate po namin. So, nung tinerminate po yung kontratang yan, nag-appeal po sa Office of the President. Hindi po kami natalo diyan, kundi mayroon pong appeal ang contractor sa Office of the President during the time. Kaya po nagkaroon po ng pag-uusap kung yung procedure ng yung ginawang termination. So nag-submit po kami ng mga dokumento doon sa Office of the President kung paano po tinerminate yung kontrata po ng yung contractor. Kasi malaki na po yung slippage niya po. Tama po yun. Pero pag na-terminate ka, kagaya ng sinabi ni attorney, mabablacklist ka. Meron bang blacklisted na nakakapagkontrata pa? So far po, sa lahat po ng blacklist po namin sa NIA, hindi na po nakakuha ng kontrata sa NIA. Teka muna. Meron akong listahan dito ng blacklisted 2023, 2019, Herbilin, Intertrading, Solid M Construction, Green Asia, 2021, blacklisted, ITP, Premium Mega Structure, Oscar Sarmiento Construction, Brostan Construction Development Corporation, J. D. Legaspi. Si J. D. Legaspi, kasama pa sa hearing natin ng isang araw, ng isang hearing. Oscar Sarmiento, Leadway Construction, Victoriano Construction, Victoriano Lim Construction. So lahat na blacklist, wala na. Forever. Hindi. 1 year. 1 year lang po yung kanilang 1 year lang. blacklist. Pag na-blacklist ka, pwede ka magbagong buhay. After 1 year, okay ka na. Na-report. Samantalang yung pinuntahan ko sa preso, 20 taon na nakakulong yung iba doon. Mr. Chair, pwede ba natin i-request sa susunod na hearing yung mga nagdemanda sa NIA, patawag natin para marinig natin yung side naman nila kasi puro side lang ng NIA ang narinig natin ngayon. So let's hear their side. Their side, they might have something to say na hindi natin alam. The committee secretary is so directed to invite the 4 or 5 Yes, or Your Honor. 6 construction companies Yes, to Your file Honor. cases against the so director. Yes, Your Honor. Mr. Chair, sorry po. Okay, I might add, para po maiwasan po yung mga ganyang sistema, may ginagawa po kami, nakikipag-ugnayan po kami ngayon sa DA, para po yung mga, yung mga project natin, halimbawa pag nagsimula na ho, makikita kasi namin yung mga affected na mga farmers, sir. So, isi-shift namin sila sa high value crops para tuloy-tuloy na makapagtrabaho yung contractor. So, yun po yung aming ginagawa ngayon para maiwasan natin na in the future, magkaganito po ulit. Sa Senator Tulfo, sa susunod na mga pagbabago natin ng batas, yung blacklisting, hindi siguro good for 12 months lang. Halimbawa, ang project mo ay good for 7 years. Na-blacklist ka ng 1 year. Pwede ka na uling magpasok ng joint venture doon sa nakakuha ng kontrata. Hindi ka na blacklisted noon. Di ba? Maraming mahihiwaga pang Kasi, dapat ayusin. Alam mo, Mr. Chair, ang problema dyan yung subcon. So, doon sa may AAA na license, yun yung nabigyan ng kontrata. At ngayon, itong nabigyan ng kontrata na malaking kontraktor, yung principal, isa-subcon niya na wala namang kakayahan na gumawa ng proyekto. Kaya nangyari na abandona o hindi na nagagawa based on the specification, based on doon sa kontrata. Kaya sila ay maaari sigurong dinidemanda. Kasi nga kinakansela nila yung kontrata in the middle of it. But anyway, that's another point. Later siguro, pagdating sa susunod na hearing, dumating po yung mga nagdidemanda, meron siguro tayong maririnig at malalaman from them at para kung ano man yung mga batas dapat natin ipasa in legislation, ipasa natin, maiwasan itong ganitong klaseng problema. Senator Tulfo, before you proceed, siguro pwede na natin excuse itong DPWH
Kasi the reason why you were invited here is to answer the questions of Governor Daniel Fernando. Wala naman siya dito kung bakit bumaha sa Bulacan. So, siguro bago ko namin kayo palayain, bago namin kayo paalisin, pwede ba masagot nyo yun briefly? Kung ano yung naging sanhi. Kasi, ang sinasabi ni Governor, dahil daw doon sa rubber dams ng Bustos. Rubber dam po yun. Yung rubber dam nagka-crack. Hindi po permanent structure yon. So, on the part of DPWH, naalihis lang ako ng konti bago kayo paalisin. I know you have other things to do. Ano ho yung naging sanhi talaga? Although this is being taken by another committee, but we wish that this form part of the records of these proceedings. Bakit ho bumaha sa Bulacan, maging sa Sasmoan, sa San Simon, Paumbong, Bustos, Malolos, at yung San Miguel? Mr. Chair, Yusik Bernardo po. Isa po akong lehitimong taga Bulacan. Doon po ako lumaki, doon po ako nag-aral. Kahit po nag-aaral ako, doon ako nakatira talaga. So, sa istorya po nito, of course, yung Bustos Dam po, pagka po sobra na ang tubig, ang alam namin, nagpapakawala talaga ng dam. At noong pong panahon namin noon, inaabisa naman po nila sa mga taong bayan. Talaga sinasabi naman po nila pag magpapakawala. Although mabilis po yun. Ang Bustos Dam po ay nakakonekta po sa Angat River. So, ang Angat River po ay napakahagba. From Bustos, dumadaan po yan ng Plaridel, Baliwag, Plaridel, pupunta po ng Kalumpit. So marami pong areas ang dinadaanan ng tubig pag umapaw. Yung pong mga flood control projects po namin dyan, hindi pa po siya fully protected ng revetment walls. Siyempre po, meron pong mga areas na parang bukid lang. So doon po pumupunta ang tubig kung saan pumunta. Ang pinakamababa pong lugar sa pagkakaalam ko dyan, nasa Malolos po, Kalumpit, saka po yung Hagunoy. So yun po yung mga areas na yun, umaapaw, hindi po nakakawala ang tubig. Paminsan-minsan po talaga, yung pong mga internal drainage, although DPWH concentrates on yung pong major rivers, river basins, hindi po na nakakawala kagad. Minsan po kasi yung drainage system po namin, kailangan po nasaluhin namin yung drainage systems ng mga local drainages, local government. So, yun po yung nagiging minsan, naiimbak po yung tubig, wala pong proper drainage. So, matagal po, pero humuhupa naman po yung tubig. Nakakawala. So you're po. saying part of the problem would probably be the lack of interconnectivity of the drainage system. Yes po, Mr. Diba? Chair. Hiwala yung sa ibang bayan. Opo. Opo. So, anything to add, Yusek Pipo? Yes, Your Magagaling sa inyo Honor. dyan si Congressman Plato. Yes, Your Honor. We are now in the process of, we have already a master plan for the flood control, flood mitigation in Bulacan, specifically Bulacan and Pampanga. Actually, we had a similar hearing with the Committee on Public Works. Pero ano ho namin dito, sir, we have prepared and we have already presented the proposal of DPWH for the flood mitigation in Central Luzon. And yung master plan ninyo, kaakibat din ba yung mga NIA projects? Are Yung these related? Baka nagawa kayo ng master plan, nagre-release naman ng tubig sa dam, wala rin yon. On our part, ang ginagawa ho namin ngayon yung mga mga dikes, mga levees lang. Although we have convergence projects with NIA, but it is limited only to roads leading to irrigation Ang ibig facilities. sabihin ng tanong ko po, was the master plan prepared and conducted with the assistance and coordination with the National Irrigation Authority? Yes, sir. Yes, sir. Because part of the master plan is to construct also in the upstream small water impounding to retard the flow of water as well as to impound water for irrigation purposes. And what's the latest on, will that include, what's the latest on the Candaba Swamp? Medyo, it's quite contentious, sir, because there are some social issues regarding the water impounding in Candaba Swamp.
But again, we are Pero sinabi na yun ni Presidente, di ba? tuloy pa rin, itutuloy ho natin yon. But we will try to limit yung kanyang mga hindi masyadong magiging maapektuhan din yung mga You have to, farmers. to coordinate with the farmers. LGUs Yes, definitely, Your and, Honor. and the barangays concerned. Yes, sir. Yes, Your Wala Honor. naman siguro akong tanong, Senator Tulfo, sa dalawang taga-DPWH. Pwede, wala dito si Governor ng Bulacan. Pwede na natin silang excuse kasi alam ko marami pa rin gagawin itong mga taga-DP. At malapit na yung FIBA. May role ba ang DPWH doon sa, hindi naman babaha, ano? Papunta ng Bulacan. Naka-standby naman po lahat yung ating mga tauhan on the field just in case And do have, magkakaroon please ho ng secure baha. portable water pumps. Yun lang ang naging problema sa San Simon. Yes, Your Honor. Yes, Your Yung Honor. tulay na yun, kahit maglagay kayo ng sandbags doon, portable water pumps can help. Tama po. With that, the committee will now excuse the presence Mabilis lang of... to. Mr. Chair, maybe we can use the expertise of the DPWH engineers para hindi, pwede na pala yung sa akin lang, para sa mga assessment na gagawin nila doon sa mga proyekto na hindi na matapos, we can get their expert opinions on that. Okay ba sa inyo? Yes, Your Honor, you can lend our engineers in the field to assist in the assessment of the ongoing projects. If, of course, Iya, are you willing coordination with to have the, that, papakapihin nyo lang itong dalawa, okay na yun doon Yes, sir. Mr. Chair, in fact, dinala ko po yung team ko lately lang. Twice na kami pumunta ng DPWS kasi sabi ko po maganda po yung system nila. Kasi gusto ko po talaga i-improve yung system ng NIA. Sabi ko, hindi naman masamang mangopya doon sa good practices ng other agencies. So meron po kaming convergence, sir. 2 beses na po kami at kukopyahin po namin talaga ang projects ng NIA. And sir, add ko lang doon sa pinag-usapan niyo kanina po. Meron kaming convergence ng DPWS. In fact, ito po yung Integrated Water Resource Management. Ang mangyayari po kasi ang part ng NIA is magtatayo kami ng high dam sa taas and then tutulungan po kami ng DPWS. Ang problema po kasi natin sa Pampanga River, ito pong Talavera River, Sumakbaw, Sacobia, Pasig Potrero, hanggat Norsagaray. Doon lahat po Diyan na yan. doon lahat po babagsak po sa Pampanga River, sir. So, ang sagot po namin dyan, ang tulong namin sa DPWH is that kami po ang magtatayo ng Bayabas Dam. Dito po sa Angat. Po yan, Bayabas, Dam. Bayabas Dam. Sa Angat Norsagaray po. Kasi ito po yung... Bago ho yan, ano? Bago. Bago po ito, sir. Kasi ang nangyari po nung bumaha, dito po sa Angat, hindi po nag-release ang Angat. Ano yan, rubber dam uli o dam na talaga? Reservoir type na po ito. Again, ito po yung reservoir type para po ma-impound natin ang tubig. So, ang nagre-release lamang po ron ay IPO. But ang dumadaan po sa Bustos Dam was 700 cubic meter per second. 100 lang ang nire-release ng IPO. So, galing po sa Bayabas River and matiktik yung tubig. So, yun po yung tulong namin, sir. And then, sa Talavera, may Maringalo Dam po kami doon. And then, of course, Sumakbaw, yung aming Balintingon. So, sana, yun lang po ang kung makapagtulungan. Handa naman ang NIA na tanggapin daw, Yusek, ang tulong ng DPWH. Siguro, paano yung pag nagkahablahan, kasama rin kayo, NIA lang. Biro lang yun. And the excuse now. The committee Thank you excuse very much, the presence of Your the Honor. Yusecs from DPWH. We will proceed. Ang dami palang tiga DPWH dito. Mr. Chair, if I may Senator Tulfo. continue, ang susunod ko pa sanang i-request to our committee, Secretary, with your indulgence, Mr. Chair, yung pong listahan ng mga proyekto ng NIA na walang tubig, marami po niyan. Yung naglagay sila ng proyekto doon, and yet, hindi magagamit dahil walang source na pagkukunan ng tubig. May dam, walang tubig. Yes, merong irrigation silang nilagay doon. Irrigation, nandun na yung construction, pero hindi nagagamit, nakatiwangwang dahil walang tubig. And any response? The Secretariat is directed to retrieve copies of those projects without water. So directed. Any response, Administrator Gillian?
Tinatanong po yung mga ating ano sir, wala naman daw po. But titignan po namin. We will comply po. Okay. Kanina, I'll have to make a correction. Hindi pala 5 billion, kundi 5 million. So, hindi nalagyan ng tamang entry ng mga staff ko. So, it's 5,468,755 yung pong project sa Butuan City. Ang sabi rito, base po sa inspection and assessment ng NIA, lack of sustainable water during dry season at the dam. No water was observed during inspection. Tapos, assessment and analysis, poor planning, wastage of government money. Isang proyekto lamang po yan. Pangalawang proyekto sa San Mateo, SIP, 23 million, 0.8. San Mateo SIP, sabi rito, there was continued allocation but no overall revised program of work. Ibig sabihin, walang POW. Allocation are beyond the estimated project cost. Ayun. Sumobra pa ang alokasyon para doon sa project cost. Pangatlo, Lower Agusan, 23 million, 0.1. Non-compliance with basic construction methodology. Concrete defects. Installed rebars not in accordance with approved plans. Ayan, Engineer Gulen. Poor workmanship and substandard work. Napakarami pong ganito, Mr. Chair. In fact, 500 irrigation projects na na-inspect ng inspection and assessment team ng NAIA, 500 projects, halos lahat mali ang pagkagawa o may problema yung proyekto. Ito po'y binabasa ko 10 lamang. And then, I need your reaction, Engineer Gilen. Before you react, Engineer, maybe invite all those who want to partake of our simple lunch here. Pwede na ho kayong kumain. This will be a working hearing. Di tayo magbe-break. Pwede na ho kayong magtanghalian. Go ahead, sir. Number 3. Mr. Chair, pwede hong daw si General Visayas sumagot kasi under po ng time. Tapusin ko muna. Yes. Sir, na natin. Number 3, Lower Agusan, 23 million, 0.1. Yun, nasabi ko na pala yun. Number 4, MAT-1 Magos, SIP, 33 million, 0.9. Yung project. Ito, yung issues, concerns, and findings. Wrong location of the dam based on the development plan submitted during inspection. Poor dam construction. Assessment and analysis. Sabi rito, gross negligence in engineering aspect. Poor engineering judgment. Dam location is very critical matter. Number 5, Santiago Agusan del Norte, Santiago CIS, 27.5 million. Ang concern, findings and observations. Additional area was added to the system and so the barrel from the dam should increase in dimension. However, based on the approved plan, they only replace the barrel at its original dimension. Assessment analysis, questionable design, poor engineering judgment. Number 6, Pinanaan, Agusan del Norte, yung MAP 15, non-compliance with the approved plan, masonry wall as per approved plan, but concrete wall in actual. Ayun, nagbago. Yung ginamit na structure. Number 7, Hawaiian SP, Esperanza Agusan del Sur,
47 million. Pataas ng pataas tayo rito. Non-compliance with the approved plan. Concrete blocks as slope protection. Substandard work, questionable design. Ayon po sa assessment and analysis, mismo yan ng ANIA inspection team. Number 8, Andanan RIS. Ito po ay matatagpuan sa Bayugan, Agusan del Sur. 10.7 million. Again, issues and concerns, non-compliance with basic construction methodology, inappropriate splice rebar length, substandard of work. Dalawa na lamang. Number 9, Santa Josefa Pump Irrigation Project, Santa Josefa, Agusan del Sur. 119,347,000. Issues and concerns. Funds source of repair, rehabilitation of existing national irrigation system, knowing the project is not yet declared a system or turned over to NIA. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung project, kumukolekta na po para sa maintenance. Marami pong gano'n, Mr. Chair. Questionable funding, ayon po sa assessment and analysis ng kanilang inspection teams sa NIA, possible double funding of ghost project during time of DAEO Cesar M. Sulaik as Regional Manager in Region 13. Kayo po pala yun, ano, Mr. Sulaik? Possible double funding daw po at ghost project daw po during your time. Sabi po ng inyo po inspection team. With indulgence of Senator Tulfo, Nia, are you jotting down notes? Kasi sasagot kayo doon eh. Dire-diretso yung ano ni Senator Tulfo eh. Number 10, ito, mas malaki. Umayam RIP. O nga, RIP, Senator? patay na eh. Patay na ito. Namatay talaga, pinatay. RIP. Well, RIP nakalagay dito sa inspection team. Maring SIP. Okay. Umayan. 258,142,000. Ito na, yung issues and concerns and findings. Damaged canal about 10 meters long due to unstable foundation, lack of drainage structure, and weep holes. Assessment and analysis. DAEO Cesar M. Sulaik, during his visit, verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Ulitin ko. Kayo po ulit ito, no? Ano ibig sabihin po ng DAEO? Okay. Sabi niyo na po, nung mag-visit kayo, verbally you instructed the regional officer na wag nang orderan ng contractor to restore the damaged canal. Yung contractor, gusto niya sana ma-restore yung damage, i-repair. Sabi niyo, hoy, wag mo na i-repair yan, hayaan mo na lang yan. Parang ganun ang dating. Currently, the certain canal has no concrete. Substandard of work. NIA failed to impose liquidated damages and termination of contract as per MC 40S 27, series of 27. Improper and irregular contract implementation in favor of the contractor. So pag in favor of the contractor, walang demanda. Pag hindi favorable sa contractor, demandado. So either way, etong nangyari, nakikita ko yung pattern, Mr. Chair. Maraming contractor na nakikinabang o pumapayag, so kung ano man yung kalokohan nangyari doon, hindi sila dinimanda. On the other hand, mga contractor naman, kung ano man yung reason nila, maaaring maayos yung contractor, dahil ayaw makisama, kinatshort ang kontrata, kinansela ng NIA, kaya nagdemanda. That's a possibility. Marami pa actually, Mr. Chair. Ang dami pala nito. Kung wala ako naman lalaki, Mr. Chair, dalawa na lang.
we will be asking the committee secretary to piece all together one by one the projects you just mentioned. So we will have an appropriate response coming from NIA. But anyway, last na po ito, Mr. Chair. 173 million project. UMIRIPD-C-1. Unfinished slice tower that will be reprogrammed for other years since 20% variation already met. Assessment, poor design resulting to untimely damage of the dam. Ibig sabihin, damage na yung dam. Because of poor planning, therefore, wastage of government money, gross negligence in engineering aspect, poor engineering judgment, incorrect design. Now, ang tanong ko po, kay Engineer Cesar Sulaik, kay Engineer Gilen, bakit po meron tayong napakaraming ganitong klaseng proyekto? 500 po. Ayon po doon sa mga nakausap namin, almost 500 na mga proyekto ay ganito. Yun po yung mga napuntahan pa lamang at na-discovery. Who knows, baka 1,000 na. Ilan ba ang proyekto? Ilan ba ang, tanong ko na po muna, Engineer Gulien, ilan po ang, even before your time, ilan po ba yung irrigation project ng NIA scattered all over the country? 1,000, 2,000? Mr. Chair, Meron kayong listahan? meron po kaming listahan, sir. I-provide po namin. Yes. Kasi, kaya ko tinanong yan, Mr. Chair, dahil marami doon, hinihingan, kumukubra sila para sa maintenance. And yet, hindi naman nila mini-maintain. Napakaraming ganong klase mga proyekto, Mr. Chair. So that's why I need a list of those projects, lahat ng projects ninyo, para malaman ko, mapupuntahan ko, kung kinakailangan, mag-hire ako ng sarili kong tao, mag-hire ako ng mga private detectives, even if I'll spend millions. Ang kapalit naman yan, may mga makukulong, magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Lalo pa ngayon, Mr. Chair, nagrereklamo na ang taong bayan dahil nagsimahala na yung presyo ng bigas. Mahal, mataas ang presyo ng bigas. Marami mga kababayan natin naghikaos, hindi na nakabili ng bigas, hindi na nakain ng kanin dahil nga sa mahal na presyo ng bigas. Ang dahilan, yung mga farmers natin hindi nakapag-produce ng maayos na ani. Why? Irigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pangpatay sa mga irigasyon. At sino ang kawawa rito? Una, mga farmers. Pangalawa, taong bayan. That's the reason we're here, para imbestigahan po ito, para matapos itong problema ito, managot ang dapat managot, and then ayusin yung problema, and then, if necessary, come up with certain laws na para hindi na maulit ito. Now, Engineer Gilen, bakit nangyari itong mga ganito? Ano pong sa palagay ninyo? With the indulgence, Senator Tulfo, Yes, sir. siguro yung sinight ni Senator Tulfo, directly attributing the name of Engineer Sulaik, I will also give him a chance to, Yes, sir. in the interest of fairness, to Sige. respond. Mga 3 project yung sinight yung pangalan niyo ho eh. Mr. Chair, siguro sumagot kayo, and then yung general response would be coming from Engineer Guillen. Mauna si Engineer Sulaik kasi nabanggit yung pangalan niya ni Senator Tulfo. Okay. Umpisa natin, Engineer Sulaik, dito po sa 119 million 347,000 na project sa Santa Josefa PAM. Ano po yung inyong reaksyon? Mr. Chair, yan pong 119 million na pondo ng Santa Josefa, Mr. Chair, binigay po yan na allocation sa project na yan. But during that time, Mr. Chair, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in Central Office in 2017. So ang nag-implement po ng yung pondong na yan is the regional director. So yan At po, sino po siya?
si Dante Ganotesi po. Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Still connected with NIA? Retired na po, Mr. Chair. Patawag pa rin natin, Mr. Chair. The- Kasi pa, wala siya, he's not here to defend himself. Attorney Kimbo is directed to issue a notice to Dante Ganotesi. Ganotisi. Anyway, you will get the Mr. details Chair, later. So, Director. Mr. Chair, Pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo? Hindi ko po alam kung bakit. Kasi ang nangyayari po, Mr. Chair, no, sa bawat visit ng Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019. Yes po. 2017, nasa central office na po ako. As what? As what? As Deputy Administrator. So, you also have direct supervision over that project. Yes, Mr. Chair. Kahit but wala ka na doon, ikaw pa rin ang direct supervisor. Yes, sir. But the actual implementation of the project, Mr. Chair, is the regional director. No. Ang No, akin lang Mr. po- Sulaik, engineer, no. No, tama nga si Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa ring say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable, sinasabi nga rito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga hindi, wala ka ng kinalaman dito. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, Mr. Chair, Senator Tulfo, ito po ay kinonstruct during the time of the late... No, sir. No, sir. No, sir. Huwag niyo po kami paikutin. Hindi. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino, kay Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So bilang direct supervisor, kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya, yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato, itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatad na kita po ng mura or I don't know. Sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandona nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance ng isang proyekto na hindi nyo tinapos. Salama. Anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Chair, Hey, Engineer Sulaik. Mr. Chair, yung pong sinasabi po ni Senator Tulfo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung GAA po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation Ay, and hindi po. maintenance sa Hindi na sila Yan- hindi. Oh. Bawat project may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes po. Okay? Yes Hindi po, yung sinasabi Senator. mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Bawat proyekto naka-specify doon kung para saan, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Mr. Chair, kung papahintulutan lang po ninyo kami, kung pwede po namin ipakita yung aming sinasabing gaan na under the
operation and maintenance para makita po ninyo yung talagang GAA po kung ano pong nakalagay po doon. Sige po. Sige. Okay, Mr. Chair. Hindi, mamaya na yan. Hindi, pinapahaba mo lang. So, dito, ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto, sa ghost project na ito, na wala kang kinalaman. Tama? Tama. So, Mr. Chair, by next hearing, Yes. sana dumating itong Dante. si Dante. Okay. Sa next hearing para sumagot siya dito sa ibinibintang sa kanya na siya ang may kinalaman dito sa ghost project na ito at hindi itong si Engineer Sulaik tulad ng sinasabi dito ng mga inspection team ng NIA. At saka, Mr. Chair, wala Pangalawa po, naman. Mr. Chair, Okay na po tayo doon, hindi, Mr. Sulaik. gusto ko lang pong linawin, Mr. Chair, na yung pong pinaparatang na ghost project, hindi po siya ghost project, Mr. Chair. Yun po ay kahit na pupuntahan po doon sa Santa Josepa, yung project na yun, ay makikita po ninyo yung accomplishment. Baka ng- gusto mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po, O, Mr. babaguhin mo na. Siguraduhin mo. Kasi kung hindi, ipapakontempt kita para makulong ka sa baba. Sinasabi ko lang din po yung aking nalalaman, Mr. Sa iyo nalalaman. Opo. So, hindi ka sure. Hindi kasi Huwag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Cite you in contempt. Because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? sigurado po akong meron pong ginawa po yung Hindi, sigurado ka na tapos na ito? yes po, as per program po. As per program. But you weren't there. But we went there. Hindi tapos. Sige po. Saan po yan, Senator Tulfo? Santa Josepa. Santa Josefa. So, hindi ka mismo nakita. As per report po. Okay. So, sinasabi mo you're sure as per report. So, umaasa ka lang sa report. Yes po. Okay. I'll take that. So, I want to see that report. Yes, At sino yung gumawa ng report na yon? yes sir. Mr. Chair, can I ask our COMSEC to give us a copy of that report? And who made secure it? a copy of the report, issue the necessary notice. Yes, Your Honor. So directed. Okay, isa pa para naman in the name of fairness, mabigyan kita ng pagkakataon makapagsalita, Engineer Sulaik, sir. 258 million, umayam SIP. Okay. Deos Cesar Sulaik, during his visit, verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Currently, the certain canal has no concrete. Ano po inyo pong reaksyon, Engineer Sulaik? Mr. Chair, the same rin po yung allocation po na 200 million during the time of the implementation of the project. Ako po ay nandito na rin po sa central office at yung pong perang nakaloob po doon sa 200 million, yun po yung mga remaining works na in-implement po ng regional office po para matapos po yung remaining works na on the downstream portion of Umayam Irrigation Project po, Mr. Chair. Pero sinabihan nyo raw po, so ibig sabihin, hindi na kayo naka-assign dito. Pero kung hindi na kayo assign sa project na ito, bakit nyo po sinabihan yung contractor na wag na i-restore ang damaged canal? Kasi pwede namin patawag yung contractor. Wala po akong malaala, Mr. Chair, na nag-instruct po ako ng ganun. Wala po akong... Mr. Chair, pwede natin patawag yung contractor nito? Is this the same Dante? Iba naman to, Umayam, sino yung contractor sa pagkakalam niyo po, Engineer Sulaik, nitong Umayam SIP? Matatanong po natin sa regional office po kung sino po yung mga contractor na naka-implement po nitong contractor. At sino po yung sabi niyong responsible dito? Kasi sabi niyo hindi na ikaw, nalipat ka. Kasama rin po kay Manager Dante Ganutisi. Manager Dante. Sila na po yung nag-i-implement po dito, Mr. Senator. Contractor Manager Dante. Yun na po muna, Mr. Chair, na nabanggit yung pangalan niya. Ayun. Mr. Chair, yung pong request ko po na yung budget po ng NIA na sa GAA po, nakalagay po yung MOE po, the whole budget po ng NIA
pwede po namin ipapakita para po itong maliwanagan po bakit napupunta sa operation and maintenance. Kasi po yun po yung prescribed format ng DBM, Department of Budget and Management, nung nirelease po yung budget, the whole budget of NIA po. Pwede po. We have that. We can get that from our records here because we provide the budget. Ayun nga, nagba-budget hearing na, so we'll have that next hearing. Thank you po, Mr. Chair. Anong floor ba yan? Third floor lang yun. Di ba? I-copy lahat tayo yan. So, Senator, siguro if you're done with Engineer Sulaik, o kung hindi pa, Yes, General Visaya? Yes, sir. May I just apprise you, sir, about the inspection and assessment team. Actually, I was the one who formed this team as my management tool. Dahil nga po, hindi ko po masusupervise lahat yung mga projects. Kaya po, ang mga ini-inspect po ng mga ito, yung mga ongoing projects din. Para po maano namin na hindi substandard. So kaya ganyan po yung report nila. Ang report sa akin ngayon, yung mga nai-report nyo po ay completed na po, sir. Oo. Completed na daw po yan. Daw po. Yes, sir, Okay. yes, sir. Kaya, Now, can you submit us a report na nagsasabing completed na ito? Kasi bukod sa, at that time, uncompleted at ghost project declared dito ng inyo pong inspection team, substandard daw po yung mga materials and poor engineering construction ang nangyari. kaya po, yes, sir. Kaya That's po, why we need to see, and then we have to consult also with other engineers para magtanong to get their expert opinion tungkol doon sa pagka-construct ng dam. Kung nasusunod ba po yung specification yes, doon sir. sa construction ng dam. Kaya po yung ito in-inspect during construction. Kaya right there and there after the inspection, nagkakaroon po sila ng meeting para madiretso agad yung sa contractor na ito hindi tama yung ginagawa mo. Ganun po 'yon. So nako-correct po agad. Kaya ngayon po yung report nila, sir, ay completed na. Yung sinasabi niyo pong 5 million doon sa Butuan, ang sabi po is gumagana naman na daw po ngayon. Yes, sir. Sige po. Bigyan niyo po kami ng listahan ito nandito sa amin na ito ay completed na na-correct na yung mga problema tungkol sa substandard ng mga materials na gamit, and then pipirma po yung nag-inspect para kapag pina-inspect po namin sa mga engineers namin, independent, kunin natin ang engineer, Yes, sir. at diniklara talaga substandard yun, Yes, sir. makakasuhan yung pumirma doon. Yes, sir. Tama ako, Engineer Gulen? Tama po. Fair sir. enough? Tama po, yes. Okay, give us a list of those projects na nandito na nagsasabing tapos na yung proyekto at na-correct na yung sinabi ng inspection team na substandard, poor construction, etc., etc., na na-correct na, Yes. and then pipirma yung inspector at pipirma yung project engineer, pipirma po pati kayo bilang administrator na correct, and then papacheck po namin sa independent engineer, construction engineer ng mga dam, at pag sinabing good, then walang kaso. Pag sinabing mali ang pagkagawa at tama pa rin yung inspection at walang nangyaring pagbabago, then may mga kasuhan. Fair enough? Yeah. Yes, Good. sir. No. And, Yes, sir. yes. Actually, sir, yung mga issues na yon, including the issues presented by Senator Tulfo during his privilege speech, ay kasama po sana rito sa presentation namin po, sir. meron kayong presentation. Yes, sir. How Yes, long sir. will it Yes, last? sir. Para makita sana po, How sir. long will it last? Sandali lang, sir. Ano yung sandali? Ganun katagal yung sandali? Siguro, mga 5 minutes plus 1 hour? Then, Mr. Chair, pwede mga 10 minutes, sir. Tapos 10 minutes, sir. Okay. Yes, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, yung Benguet Baguyos Communal. Pakita nga natin yung Benguet. Yung merong umiiyak na farmer doon. Nagmamakaawa. Bato. And then, it boils down to them spending for the maintenance, for the completion of the project. Anong nangyari po doon?
Mamakaawa, maiyak-yak yung farmer? Yes, sir. Mr. Senator, ang report po sa akin ngayon dito ay na-damage na po yun ng typhoon at for repair po ito. Hindi po. Walang sinabi na dami siyang typhoon. Walang sinabi. Okay, sir. Papa-check po namin. Okay. Yes, na-damage na yung typhoon, yes, pero dapat ang mag-repair kayo. Yes, tama. Tinatawagan daw kayo, pero hindi kayo tumutugon. Hindi naman po. Ganito po kasi yan, sir. Na-notice ko po sa budget ng NIA, for some reasons, wala po silang, yung QRF, sir, yun po ang nilalaban namin. Kasi yung QRF ng NIA ay papasa pa sa OCD, kaya matagal po yung response. Kami naman po, pag may repair, may report kami, binabalidate po kasama ang OCD, tapos hinihintay po namin yung budget. Dapat po talaga may QRF ang NIA. Ano ibig sabihin po ng QR? Quick Response Fund, sir. O di ba? Calamity Fund. Dapat, agad-agad, ina-actionan nyo yung problema tulad nito. Tinamaan ng bagyo, tapos yung mga farmers nakiusap sa inyo, may dumating daw na inspector, tiningnan lang, hindi na bumalik. Precisely, sir. O, Yan po ang yung- nangyari, dahil wala siyang nakitang aksyon mula sa inyo, sila nang gumastos para doon sa rehabilitasyon ng nasirang. Yes, sir. Mabuti na i-bring out nyo po ito. Talagang ito po ang issue na nakita kong weakness po ng NIA. Again po, walang QRF, walang Quick Response Fund. So at least sinaamin mo na itong pagkukulang. Yes, sir. In fact, gusto ko nga pong makorek ito kasi nga sa mga LGUs, meron po kaming calamity fund. Ang NIA wala eh. Kaya kailangan po talagang, yan po ang nilalaban namin. Kaya lang, yung pag nilalagay namin sa budget namin yung QRF, tinatanggal po. So, kailangan po talagang, sana matignan po ninyo to sa budget, sir, na dapat may QRF po kami. Okay, meron pang isa, yung may butas. Pakita natin, ano yun? Yung sa binagbag. Pang anong location? Meron pa yung isang project dyan. Anyway, napakarami pa, Mr. Chair, pero maubusan tayo ng oras. Kaya, mag-request tayo ng listahan, unang-una, yung mga proyekto na walang tubig, na natapos na, and then yung mga unfinished projects. Iyan yung Solvec. But anyway, habang hinahanap, yan. Yeah, ito. Ba't nawala? Sir, alam, Yan. may- Yan. Okay na yun. Yan. Anong nangyari dyan sa Angat, Maasim RIS? CIS. CIS. Yes, well. Ganito po kasi yan, sir. Out of the 60, ang mga, ito rin po ang issue na ni-raise ko po at sumulat rin po ako sa Pangulo na to kasi yung mga communal irrigation systems ay devolved na po sa mga LGUs, Mr. Chair. Humingi po ako, sumulat po ako sa ating Pangulo na sana i-exempt yung CIS doon sa EO 138. Kasi yung Executive Order 138, yun po yung total devolution. Kaya medyo nakatali po ang kamay po namin dito, Mr. Chair. So sana ma-endorse po ninyo yung aking request para matulungan din po natin yung mga communal irrigation systems. I-exempt mo na po doon sa devolution, total devolution. So, ito ay na-devolve na sa, Sa LGU. LGU. Mr. Chair. So, ibig sabihin, labas na dapat kayo. Yes, sir. Pero Sa- gusto po namin tumulong kaya sa po kami maintenance sumulat. nito. Yes, sir. Kaya po kami sumulat sa Pangulo na sana po ay i-exempt muna yung CIS. Kasi hindi rin po kaya ng LGUs po ito. Oh, 25 years na po pala itong hindi functional even before siyang ma-devolve sa LGU. Has not been working for almost 25 years. Bago pa ma-devolve sa LGU. Yes, Mr. Chair. Kailan ba nagkaroon ng agreement na i-devolve sa LGU yung mga communal projects, irrigation projects? Kailan? 2021 po yung... 2021. Kailan po kayo nag-assume ng office? Last December lamang po, sir. Okay. Mayor So po po ako ng 2021. Yes, sir. So 2021. So ibig sabihin, bago ma-devolve to sa LGU, talagang itong proyektong na ito, bulok na.
So gusto kong malaman sino ang project manager na yan para makulong. Kailangan makasuot makulong. Dito nakita natin lantarang pambababoy sa pondo ng Kaban. 2020, sabi niya, anong year ulit yun, sir? 2021 pa yung 2021 na-devolve sa LGU. 25 years na ito, nakatiwangwang ganun. Binadgetan, and then, hindi na pakinabangan. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na napakarami. Binadgetan, at hindi pinakinabangan. Mr. It's either substandard, poor construction, hindi tinapos, pinabayaan ng katiwangwang. So, gusto ko makuha yung pangalan ng project engineer niyan. Yes, Mr. Chair. Moving forward, Mr. Chair, if I may, kaya po ang bilin ko ngayon sa ating mga regional managers ay uunahin po yung request na projects ng mga irrigators association natin. Unfortunately, marami po rito yung, again, communal irrigation systems. Kaya po, ginagawa naman po natin ito ng paraan. Sa aking term po, gusto ko po kasing tulungan din yung mga CIS kasi knowing na hindi rin kaya ng LGUs, na tulungan po sila, sir. So, magtulungan po tayo sana rito. Thank Okay, you po. you started sa NAIA in December, tama, 2022. So, nung umupo kayo sa NAIA noong 2022, ano-ano po mga anomalya ang inyo pong nadiskubre at ano po yung ginawa nyo doon sa mga nadiskubre nyo anomalya? Engineer, sir? Well, ang akin naman po ay napakarami po talagang trabaho niyan, sir. In fact, pagpasok ko po... Napakaraming trabaho. Ang tinatanong ko po, anomalya. Sir, ang gusto ko lang po... Kasi sir, di ba pag uupo ka, ang una mong gagawin, dahil tad ng anomalya, akusasyon, aligasyon against NIA, korupsyon against NIA, nung umupo kayo, di ba ang una mong gagawin, gagawa kayo ng audit para doon sa mga proyekto at ano yung mga proyekto dito na questionable o may anomalya. Ilan po yung na-discover nyo at ano po yung ginawa nyo doon sa na-discover nyo na anomalous project. Okay, sir. Ang una ko pong ginawa ay Hindi, tanong ko lang po, ilan po ang na-discover nyo? hindi ko lang po More or less, sir. More or less. Give or take. May mga delayed po na ganito po kasi, sir. Hindi, sir. No, I'm just talking about anomalya. Anomalya. Na alam nyo po, deklarado nyo na bilang kayo po ang administrator and you're an engineer, nakakaintindi po kayo sa construction ng mga dam. Yung bang sa tingin niyo na, oy, ito anomalous to, may problema talaga to. Period. Yun na po ang gustong malaman. Sir, ang... Ilan po? No, sir. Just answer my question, please. Hindi ko Direct to po the point. masabi kung ilan, sir. Pero ang una ko pong... Hindi, approximately, sir. Come on. Siyempre, pag uupo ka, kasi if I were you, ilan yung mga projects na delayed, kasama na dyan yung mga pinag-usapan natin. Delayed projects, hindi natapos. Tapos pangalawa, yung nakatiwangwang. Delayed siguro kasama dun sa nakatiwangwang at iniwan nakatiwangwang. Okay, delayed meaning yung bang pinabayaan. Tama? Kaya nga, ginamit mo rin salitang delayed, okay na sa akin yon. Kasama dyan yung mga projects na hindi na tinapos. So, ilan po yung projects na ganon at ilan po yung... give or take lang po, yung nakita niyo po talagang na may anomaly sa mga proyektong ito. Ilan lang po, give or take. Sir, mahirap kasi yung nasa anomaly, sir, kasi deep investigation po talaga yan. Ang nakita ko po, may mga delayed na project. Like for in the case of Balog-Balog, sir. Kaya sabi ko po sa inyo, January pa lang ginagawan ko na po yan ng paraan para ma-rebid po ulit. At saka yung mga delayed projects po, inisyuhan namin kaagad yung mga contractors ng catch-up plan. Yun po yung una kong ginawa, sir. Okay, ilan sa mga project nakita nyo na walang patubig? Ipangay batin na Senator Tulfo, yung i-catch-up plan sila eh. So yung catch-up plan, how long will it take them to implement the catch-up plan? Sinasabi nyo? Dapat po habulin nila yung kanilang Slippage. contract, yung contract time po O, nila. tapos blacklist. Hindi naman po kaagad, sir. Kasi ang mahirap po kung mag-i-blacklist mo kaagad. Siyempre, mas lalo pong matagalan yung project. Dahil Pero po, yung nakikita ko, ulit. napag-usapan natin kanina, pag na-blacklist, 1 year lang ang blacklist. Kaya Balik nga, na sir. uli. Kaya- Di ba pwedeng mahaba-haba naman yung blacklist? Penalty yung blacklist eh. 1 year lang, sasali na uli sa bidding yon.
Well, I hope, sir, mabigyan po ng pansin yan pag nirevise po ninyo yung procurement law, sir. Kasi wala po naman kaming power para po, ano yun. And for the information of the audience here, the Ombudsman just issued a very strict decision concerning procurement. Just while we were having hearing today, including procurement of several high-profile goods. Just today. So, Senator Tulfo, mahaba itong Konti na lamang po. hindi, not you. Itong kay Administrator Gillian, mahaba itong hihimayin mo talaga. Yung bang ipipresent nyo, sagot doon sa sinasabi ni Senator Tulfo? Yes, Ibibigyan din natin si Senator Tulfo ng time para sagutin yung sagot nyo. Yes, Your Honor. Kasi preparado kayo, yung makabiglain nyo kami rito. No. Hindi naman po, very straightforward lamang po. And then, bibigyan po natin ng chance si General Visaya po. Dahil time naman po niya yan. Yun lang. Senator Tulfo, if I can just butt in. Papapahingahin muna kita ng konti at alam kung naghahabol din tayo ng pareho masamang pakiramdam namin ngayon eh. I have here the affidavit of Yusek Sebastian. Ka-appoint mo lang and you are now the acting chairman of the board of the NIA. As chairman of the board, your primary duties would revolve around providing strategic direction, oversight, and governance to the NIA. Sa lingwaheng Tagalog, sa layman's, ano ho yung role nyo dito ngayon? Kayo yung mag-oversee kay... hindi kayo binigyan ng microphone, ha? Ba't walang microphone itong page? Policy. Ano ho yung ibig sabihin? At anong pinag-uusapan natin dito, maka-counterman? No, Mr. Chair, but regarding policies and the suggestions that I'm listening, that I'm hearing, I think some of them can be taken in the board, especially looking at how the big projects are being implemented and how they should be followed strictly. We have noticed that in some of the projects that have been discussed, Mr. Chair, there are lots of delays, and sometimes the delay are due to simple errors in computation, errors in